ba nababago ang buhay kapag ang oportunidad ay sinabayan ng sipag at tamang diskarte? Kilalanin ang pamilyang Morcozo, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Mula sa tulong na kanilang natanggap, unti-unti nilang naiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Magandang araw mula dito sa Kamalig, Albay. Alamin natin ang kanilang pinagdaanan dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Na-experience ko po kasi yung minsan unfair yung world. Pag wala ka, mahirap lumapit kahit kanino. Hindi sila nagbibigay pansin. Sa sulok na ito ng Barangay Batawon, sa Kamalig, Albay, nakatira ang pamilya ni Jude Morcozo. Tahimik at malinis ang paligid. Animoy nasa lugar kung saan walang nagbabadyang panganib. Subalit, dalawa sa mapaminsalang galaw ng kalikasan ang lagi nilang pinaghahandaan. Ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon at ang hagupit ng mga bagyo na kadalasan nagdudulot ng pagkasawi ng marami at pagkawala ng kabuhayan. Dahil dito, hindi naging madali sa lahat ng mamamayan, lalo na sa pamilya Morcozo, ang tuloy-tuloy na pagbangon sa mga dagok ng kalikasan, maging ng kapalaran. May 3 po akong anak, 2 lalaki, tapos yung bunso ko babae. Ayon kay Jude, hindi nila alam noon kung saan kukuha ng pambayad sa lumulubong gastusin at pangangailangan ng kanilang mga anak. Lalo na nang lahat ng mga ito ay nag-umpisang mag-aral. Kahit na yung maliliit pa lang anak namin. Apo. Kahit mahirap po, nagpursige, tapos nagsumikap na. Pagkatapos, asawa ko po, teacher sa Malugon Elementary School. Siyempre, maliit lang po naman kita doon. Apo. Tapos ako naman, utility lang, job order lang. Sa pag-extra sa pagpipinta, kumikita ang haligi ng tahanan na si Jude. Okay, magiging magaling akong kumanta. Magiging magaling kang kumanta kapag ikaw ay nag-practice ng nag-practice. Ang kanyang may bahay naman ay isang guro. Pero bago nakamit ang kanyang propesyon ngayon, marami din siyang pinasok na iba't ibang trabaho. Kasi hindi ko na po talaga alam kung paano ko babudgetin yung perang pinagkakasya ko lang na ang trabaho po ng asawa ko on and off lang. Minsan may trabaho, minsan po wala. Basta hindi lang po magutom yung mga bata. Nagsubok po ako ng pagtitinda. Ginawa ko po lahat na yun. Even po pag-uuling, ginawa ko. Hindi ko naranasan noon, ginawa ko nung nagkaroon ako ng mga anak. Ginawa ko po yun. As long as marangal po, gagawin ko po para sa mga anak ko. Dati kasi may boss ako na listang kailatag ko lang po yun. Hinahire yung misis ko sa work. Tapos, pinag-aral po siya ng cosmetology. Nung makatapos siya, naipagpatuloy niya ng yung education. Masipag! Napakalaga ng pagiging masipag. Nagsasakripisyo si Lorgeline na magbiyahe ng malayo papunta at pabalik mula sa trabaho, makapagbigay lamang ng suporta sa pamilyang binubuo nila ni Jude. Pilit nilang itinatawid ang panustos sa kanilang pagkain, iba't ibang bayarin at edukasyon ng mga anak. Kasi, pag nahahayaan po talaga yung nangangailangan ng tulong, mawawalan po ng pag-asa. Kala ko po, nung sinabi niyo unfair yung mundo dahil may mahirap, may sobrang yaman. Hindi naman po.
Yung pala po, yung parang dahil sa Minsan, pag-a-apply ng yung chance lang. yung Napakaliit. chance. Mm. Umabot din aniya sa punto na nanghiram pa sila ng pera sa mga kamag-anak. Kasi dati, kailangan namin mangutang sa mga kapamilya para lang ma-survive. Tapos minsan, kailangan sumali sa money lending business Opo. para mangutang, para lang po matustusan yung mga pangangailangan. Ganon na lamang ang kanilang tuwa nang malaman na kasama sila sa listahan ng mga pamilyang matutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Bali pa 3 years na po sila sa program. Tapos po, habang nagde-daycare work po siya, inaasikaso po niya yung pagpaparanking. Pangarap niya po talagang maging teacher. Tapos hanggang sa sinabi niya po na nakapasok ako sa DepEd. Hangad ng programa na maibsan ang nararanasang hirap ng mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan at matulungan ni Angat ang kalidad ng kanilang buhay sa kalaunan. Ayon sa mag-asawang Morcozo, sinisikap nilang isabuhay ang mga natutunan nila sa Family Development Sessions o FDS sa 4Ps. Sa FDS po, yung tinutukoy doon na yung parenting na tama. Nagagawa po namin yun kasi ayaw namin mag-compromise yung mga anak namin. Siyempre kailangan nila ng proteksyon. Opo. Yung malagay kami sa maayos na buhay. Yung mahalaga doon sa gabay na yun. Tapos yung, siyempre, yung trust ng gobyerno. Dapat hindi mawala. Opo. Kasi masasayang yung pondo, yung tulong kung wala namang kabuluhan ng programa. Even yung mga anak ko po, tinuruan ko sila magtinda sa school. Tinuruan ko sila mag-save. Kung ano po ang mga natutunan ko sa family development session po namin, na i-share ko din po sa kanila. Minsan, nagigilt din po ako sa sarili ko na, ay, dati pala pinapalo ko yung mga anak ko, hindi pala dapat ginagawa yon. Kailangan kumalma. Hindi lahat lagi tama ang magulang. So, kailangan din natin minsan unawain ang kanilang nararamdaman. Kasi meron din silang mga pinagdadaanan sa buhay, especially sa school nila. Dahil sa 4Ps, nakakabili na sila ng kumpletong gamit ng mga anak sa paaralan. Dahil dito, mas porsigido silang mag-aral at makapagtapos. Okay naman po yung pag-aaral ng mga anak mo. Sabi, hindi naman ako para monitor sa kanila. Opo. Yung asawa ko po, Mga honor students po ba sila? opo dati nung high school. Ang kanilang anak na si Julo ay kumukuha ng kursong engineering sa Bicol University o BU. Ipinagmamalaki naman nila ang bunsong anak na si Jaya sa mga nakamit nitong karangalan na ang iba ay international awards pa. Siya po yung pinalad na valedictorian ng bunso po. Ang bunso Yung niyo? babae. Opo. Junior high school, Mm. dyan sa Ilawon. Bago noon, naging bronze medalist lang siya muna. Medyo maayos sa karamdam. Yung Opo. naging gold medalist daw siya ng buwan. Mm. Sa competition exam sa Singapore. Jollibee! Okay, naku, talagang kilala niyo na kung sino kayo. Simula nang nakatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa 4Ps, naging magaan ang buhay at nakakakain na din ang pamilya nang hindi iniisip kung saan kukuha ng pambili. Higit sa lahat, hindi na nila kailangan pang humiram ng pera sa iba. Sabihin na po natin na minsan hindi sapat. Pero dahil po sa programa ng 4Ps, talaga po nakatulong po ng sobra sa amin. Dati po yung once a week lang kami magkakarne. Opo. Kasi nga po talagang kailangan mong maghigpit Minsan inuuna namin na yung mga bata lang muna yung kumain bago kami. Siniset aside muna namin yung kaming mag-asawa. Hintayin na muna namin sila makakain. And sa tulong ng 4Ps, yun po, nagsama-sama na kaming kumain ng maayos. Kinuwento din sa amin ni Lord Jeline ang sorpresang naidulot ng bagong damit sa isa sa pinaka-importanting araw para sa kanilang pamilya. Dati, okay lang. Talaga sapat na. Pero nung gumraduate po yung anak ko, sa tulong ng 4Ps, nabilihan ko po siya. Simula dito, pababa. Parang na-overwhelm yung anak ko na, Mama, bibilihan mo ako nito? Saan ka kukuha ng perang ganito? Sabi ko, may ibibigay sa atin ang gobyerno, ang programang ito. Lalo na deserve mo naman. Imagine, aakyat sa entablado yung anak ko na may karangalan.
grabe, sobrang galak sa puso ko. Mm. Pero, di man tayo maghanda. At least kako, sa tatapos mo sa taong yan, kasi simula pagkabata, puro lang tayo yung bigay. Pero hindi nagaan yung mga anak ko, ma'am, na surrender na, ay ma, huwag ganyan tatanggap. Pero yung mindset nila na sabi ko, ano man ang ibigay sa atin ng kapwa natin, tatanggapin natin ito. Ipagpapasalamat natin ito ng buong puso. Sapagkat bihira ang taong nagbibigay at mapalad naman tayo na nabibigyan. Nakakwentuhan ko sa kanilang tahanan ang mga anak ni na Jude at Lorgeline na sina Julo at Jaya nang bisitahin namin ang pamilya. Inilarawan ni Julo kung paano nakatulong sa kanilang pamilya ang 4-piece at sa mga maralitang pamilya gaya nila. Financially, natutulungan po kami masyado. Kasi hindi naman ganun kalaki yung kinikita ng mga magulang ko po. Tapos kapag may mga project sa school po, yun po, natutulungan po kami ng 4-piece. Ibinahagi naman ni Jaya ang dahilan kung bakit gusto niyang maging doktor. Gusto ko po maging doctor, yung psychiatrist po. Bakit? Dahil dun sa mga people po na gusto kong matulungan, yung mga people po na walang budget para magpa-check up sa kanila, gusto ko po maging doktor para po matulungan ko sila at saka may time po silang makasama yung mga loved ones nila. Nagpahayag din siya ng saloobin tungkol sa kanyang mga magulang. Wala po akong may bibigay na kapalit sa kanila kasi po yung love and sacrifices nila is talagang infinite and super love ko po sila, and if ever man po na magkaroon ba po ng reincarnation, gusto ko po na sila ulit yung naging parents ko. Sa mga anak ko, pagpatuloy lang nila yung pag-aaral ng mabuti, tapos sikapin nila na pagkatapos ng pag-aaral, magkaroon sila ng trabaho maayos at marangal para mabuhay na maayos. Kung ano man ang nararamdaman nyo, kung ano man ang nagbabagabag sa isip nyo, handa akong makinig. Nandyan lagi si mama. Sabi nga nila, best friend nila ako. And sabi nila, ma'am, hindi kami mama mag-girlfriend or mag-aasawa nang hindi kami nakakatagpo ng katulad mo. Malaki ang naitulong ng ibang programa ng DSWD sa pamilya Morcoza bukod sa 4-piece. Hindi malilimutan ni Lorgeline kung paano siya nakapagtapos sa kurso sa pagiging guro dahil sa assistance na natanggap niya mula sa ahensya noong nag-aaral pa siya. Dati, nung nag-aaral pa po ako ng college, talagang lubos po talaga ako nagpapasalamat sa DSWD. Kasi sabi nga dati sa akin, every time na mag-a-ask po ako ng assistance, since first year college po up to nakagraduate po ako, nandyan lagi si DSWD nakagabay po sa akin. Natutuwa po ako dahil yung beneficiary po namin na si Ate Lorgeline, ngayon po ay ganap ng isang guro po. So yung tinutulungan po ng programa natin sa pinansyal, sa pag-FDS, ngayon po siya na po yung nagbibigay inspirasyon at nagbabahagi ng kaalaman po sa iba. Sa kasalukuyan, masasabing malayo na, pero malayo pa ang tatahaki ng pamilya Morcozo tungo sa maginhawang buhay, kung saan hindi na pangarap lang ang tumira sa nais nilang tahanan at matupad ang mga bagay na gusto nilang maranasan. Yung kulang doon sa pangailangan ng mga 4-piece natin, ina-augment din ng LGU. Lalo na kung anak nila kailangan magtrabaho, lalo na yung mga 4-piece nakapagtapos ng pag-aral, pinapasok namin dito habang wala pa silang nakukuha talagang trabaho. Yung mga ginagawa, strategy, and ang importante din, close kayo dong mga tao ng mga sa 4-piece para napag-usapan ano pa ang pwede natin gawin. Sa mga katulad namin na 4-piece member na binibigyan ng tulong ng pamahalaan ng DSWD, sana wag nilang sayangin yung programa, yung purpose nung ma-develop yung kabuhayan at yung pagkatao namin na may angat. Halos grabe na ang ng puso ko para sa pagtulong ng DSWD. Talagang hinahanapan nila lahat para maiangat ang mga tao. Kaya ang masasabi ko lang po doon sa mga taong hindi pa nakakasama sa 4-piece program,
may tamang panahon. Mag-antay, huwag tayong magsasabi ng kung ano-ano pa man na hindi kanais-nais. Kasi kung talagang luluubin ng Panginoon na para yan sa'yo, para yan sa'yo. Sa tingin ko po, ang susi para malabanan ng kahirapan ay hindi po sa paghahangad ng maraming pera, kundi po sa pagiging kontento sa kung ano man po ang meron tayo. Tapos po, maging thankful po sa mga bagay na meron tayo. Tapos magsikap, tapos maging dedikado sa mga bagay na hamon sa buhay, at magdasal. Napil ko po yung parang may tagumpay na nangyayari sa bawat pagsaklulo ng gobyerno. Ipinapakita sa kwento ng pamilya Morcozo na ang tulong ay mas nagiging makabuluhan kapag sinasabayan ng tiyaga, disiplina at pangarap na umangat. Sa wastong paggamit ng mga benepisyo ng 4Ps, nagawa nilang maglatag ng mas matibay na pundasyon para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang hakbang tungo sa mas maayos at mas matatag na buhay. Mula dito sa lugar ng tinuguriang most perfect volcanic cone ng buong mundo, ang Mayon Volcano. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng inspirasyon dito lamang sa Kwento ng Pag-asa at Pagbabago.